ay magsasama na. Ano? Magsasama na. Ano nararapat para maiwasan yung mga away-away, batuhan ng kaldero, pinggang, kawali, sandok, bote, kung ano-ano. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. We are back na naman po sa atin pong regular show para po sa mga baguhan ang ginagawa po natin dito sa Usap-Usap University. We watch religious discussion po, mga preachings, mga sermon, mga Bible study. And for this particular one, of course, this is the most in-demand po na preacher po sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. At sure po ako sa atin pong mga taga-subaybay, maraming salamat na nakatutok na naman po kayo. We have more than 182,000 subscribers, malapit ng 183,000. And syempre sa Youth, connected po yung atin pong mga episodes. In fact, ito po ay patungkol pa rin po sa paksa ng sambahayan, pamilya, pag-aasawa. And for this one, this is actually a rare video ng preaching ni Brother Eli Soriano. Hindi ko po alam kung anong year po ito, pero napakatagal na po. I'm guessing around early 90s, kung hindi, baka late 80s pa po. Actually, this is from Brother Clark, mga ka-U3. Isa po sa mga pinakaiingatan niya po na kopya po ng kanyang mga arkibo ng videos ni Brother Eli Soriano. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, alam niyo na po yan, paunang paalala po, hindi ako mangangaral, hindi ako preacher, isa lamang po akong hamak na video reactor. So dahil hindi ako kaanib ng MCGI, posible po na sa mga naririnig ko, mag-a-agree ako, sasang-ayon ako, at posible rin po na sa mga naririnig ko, hindi po ako sasang-ayon. Dahil isa lamang po akong neutral na reactor, and isa lang po mga-guarantee ko po sa inyo, I am looking at it in a fair way, in a neutral way, without any religious agenda. Wala po akong goal na mag-promote ng isang relihiyon o magsabi na huwag niyong kaaniban ng isang particular na relihiyon. So, if everything now is ready, bago ko makalimutan, like muna kayo. Ayan, thumbs up po muna dyan sa baba. Ibig sabihin po, nire-recommenda nyo ang ating mga video content para po sa ibang YouTube viewers. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayin niyo po ako. Let's go! Total subjection. Sino ho sa inyo may asawa na? Pwede ho bang makipag-chismisan ako sandali sa inyo? Sino po ang may asawa na sa inyo? Kayo ho bilang may asawang babae, kayo ho ba talagang sakop ng asawa nyo buong buo? Buo ba? Buo. Baka meron sa inyo, pag gusto niyang umalis, aalis siya, di man siya nagpapaalam kay mister. Baka gusto niyang ibenta yung kanyang TV, di man niya sinabi kay mister, binenta niya na. Hindi po ganon ang sinasabi sa Biblia. Ang babae ang wika'y mag-aral na tumahimik na may buong pagkakasakot. Hindi ko ipinahihintulot sa 12 na ang babae ay magturo ni magkaroon ng kapangyarihan sa lalaki o ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng nadaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya, ang pakahulugan ni San Pablo, kung bakit yung babae nilagay under the authority of the man, kasi nga ang babae napagdadadaya madaling dayain ng babae. Alam niyo yung babae, konting himas lang ng likod, naniniwala na yan sa lalaki. Diba, no? Konting mga sweet nothings lang, nagpapatawad na yung babae. Galit sila, no? Kinarin yun ni Mr. Ito naman, huwag kang maniwala sa balita. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hirap naman kasi nakahahalikan. Talaga? Tulog na ang bandila ng bataan. Ganon. Ang babae madaling matukso, mahina ang kalooban, kuminsan mahina pati pangangatawan as compared to a man. Kung meron ng babaeng mas malakas sa lalaki, mga exceptional na yon. Sabi nga ng Kastila, no hay regla sin exception. Pero generally, ang babae mas mahina sa lalaki at maging sa tukso, kaya siya ang inatake ni Satanas. Alam ni Satanas na medyo mahina-hina itong babae. Kaya ang sabi ng Diyos sa babae, para wag kang madala ng mga tukso.
Huwag ka madaling mahibuan ng kasamaan, kailalim ka sa iyong asawa. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Sapagkat si Adan ang siyang unang nilalang saka si Eva, si Adan ay hindi nadaya, kundi si Eva nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya po, sa interpretasyon biblika, dapat po ang babae pasakop sa lalaki. Anong uri ng pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 24. Tatapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Meron hong comparative statement dito si San Pablo. Kung paano ang wikang ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Therefore, we can safely conclude, yung tunay na iglesia, sakop ni Kristo yun sa lahat ng bagay Sakop ka ni Kristo sa pagkain, sakop ka niya sa pananamit, sakop ka niya sa pag-aasawa, sakop ka niya sa pakikitungo sa kapwa, sa paghahanap buhay, sa pagpapalaki sa anak, miski sa pag-aayos ng buhok, may bata si Kristo. Lahat ng gagawin mo habang buhay ka, may pananakop si Kristo. Kaya tinatawag si Kristo na dakilang mananakop. You must be in total subjection to the will of Christ before you can become a Christian. Kapatid, ang babae dapat pasakop sa lalaki. Sabi ng talata, kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo sa lahat ng bagay, gayon din naman nararapat na ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. O, may asawa na kayo. Ang asawa nyo, Kristiyano talaga. Hindi natin pinag-uusapan yung asawang lasenggo. Pag napasakop ka ron, paiinumin ka rin ng alak, dalawa na kayo. Ang tinutukoy na lalaking pagpapasakupan mo, yung lalaking sumusunod kay Kristo. Pasasakop ka ron sa lahat ng bagay. Sige, may asawa na kayo. Nakahanda ba kayo pasakop sa lahat ng bagay? Ibig mo sabihin, brother, pati isusuot ko, siya rin ang masusunod. Natural. Lahat ng bagay Pag sinabi mo ng asawa mo, ayoko na nagmiminisket ka, yung hita na yan, huwag mong papakita yan sa iba. Sunod. Bakit? Kung man ang asawa mo, ba't naman ako papayag na kaminisket ka? Yung hita mo na ipinangako mo para sa akin Kami mo pinakikita. Akin lang yan. Pinag-iinteresan tuloy ang katawan mo. Yun, papagawa ka ng damit Close neck, may butas naman dito. Paano yun? Sinusundan ka tuloy ng mga palayboy. Di ba? Ano nangyayari tuloy? Maraming rape, maraming mga cases of violence and sexual abuse. Bakit? Doon sa pagdadamit na hindi sakop ng batas. Kaya, alam nyo, hindi masamang pasakop Pag ang lalaki namumuno ay si Kristo, maka-Kristo, maka-Diyos, pasakop ka sa lahat ng bagay. Okay, pasensya na po talaga, Brother Eli. At sa mga viewers din po natin, sana wag po kayong magalit dahil ganito po talaga sa U3. Pinopost po natin yung mga videos, just to show our, kumbaga, instant na reaction dahil I am watching this for the first time, mga ka-U3. Pero gusto ko lang po i-point out, so far sa mga nagigets po natin, mga magandang punto po na nasabi ni Brother Eli dito, the idea of total subjection. Pero this is quite interesting for me with the modern ideologies on feminism. Ayan. So, most likely, medyo may mga aalma po rito. However, Brother Elias was able to qualify naman po. Magpapasubject ka sa lalaki na nasa Diyos din. Tulad nga ng halimbawa ni Brother Eli, kung lasenggo, di papainumin ka kung ikaw ay babae, di ba po? Pero gusto ko lang pumabalik po dun sa idea ng subjection nga po ng babae. I have mentioned this also in our past video reactions post po ni Miss Garcia and Dog Kramer, ni Cheska. Kasi nga yung kanilang pinost is about the idea of different umbrellas, si Jesus, and then husband, and then wife, and then children. Pero nakikita po natin dun po sa sitas ang ideya nga po ng pinagbabawal sa babae na pamumuno sa mga lalaki. At ang pagtuturo, hindi sila pwedeng magturo. Pero ano po kayang ibig sabihin po talaga ng idea ng pagtuturo? Ibig sabihin po ba nito mga ka-youth, hindi sila pwedeng, for example, mag-lead Bible study, hindi sila pwedeng magturo sa kanilang family members or mag-share ng Word of God sa kanilang family members, mga ka-youth, dahil sila ay babae? Would that mean na ang lalaki talaga ang dapat na magturo? Or ang tinutukoy po rito na pagtuturo
pagtuturo is ang pagtuturo na pangkalahatan ng isang preacher na at least for this case, si Brother Eli lamang po. Paano pong sitwasyon naman po sa reader? Would we consider na ang ginagawa ni Sister Luz ay purely reading lamang? Hindi po ba na natututo din ang mga tao sa kanyang binabasa? And by extension, isn't that considered as pagtuturo din, mga ka-U3? Ikaw ni Kristo, pati pananamit mo, pati pagkain, pati pakikipag-usap mo, dapat pasakop ka Meron kasing aral si Kristo na pagbabae ka, may asawa ka na, refrain from having relationship with other men. Oh. Baka mamaya may asawa ka na, nakikipagkalabitan ka pa sa dalaga o sa binata, matutukso ka niyan. Kung sabi nung asawa mo, ayoko nga na nakikipagkwentuhan ka doon sa kapitbahay natin binata. Sabi mo, higpit-higpit mo naman, that's for your own sake. Hindi ka mapapamak, hindi ka matutuksong kumaliwa. Maraming babae dyan, kaliweti. Pero kanan kung sumulat. Hindi ba? Pero kaliweti. Bakit to? Kasi sumusugod pa sa ibang lalaki, nakikipagrelasyon pa Masama yun. Kaya, batas sa babae. Kaya kung ako babae, kung ako, kayo. Kung ako kayo, bago ko mag-asawa, mag-iisip muna ako ng makapitumpung-pito. Bakit? Biro mo, pag nag-asawa ka, may obligasyon ka palang pasakop. Pwede hindi ka na po pwedeng ikaw kahit ano gusto mong gawin, gawin mo. Samantalang pag dalaga kayo, bumili ka ng pabango kahit ano ang amoy mo. Wala silang pakialam Pag may asawa ka na, ang baho naman yung pabango mo. Huwag mong palitan mo nga yan. Hindi ka mabango sa ilong ko. Ayoko yan. Kabiro mo, pag-aawayan nyo pa yun, pag di mo pinalitan yun. May lalabang ka pa ngayon. Nung dalaga ka, yung sarili mo lang. Baka yung nanay mo pa pinaglalaba mo nung underwear mo. Kaya pag mag-aasawa ka, isipin mo muna. Hindi mo magkakaamo ka. Siya magdidirihi sa buhay mo. Kung ayaw mo nang gano'n, huwag ka mag-asawa. Pero kung nag-asawa ka, pasakop ka sa batas ni Kristo. Na ang babae, pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Batas po yan ni Kristo. Ngayon, pwede bang hindi ka pasakop at ikaw ang sumakop sa iyong asawa? Pwede bang baligtarin mo yun? Pakinggan nyo sa 11:3 ng unang Korinto, mga kapatid. Tatapwat ibig ko na inyong maalaman. Dapat malaman nyo to. Kristiyano ba kayo? Kung Kristiyano kayo, dapat malaman nyo to. Ewan ko lang doon sa ibang nagsasabi sila Kristiyano, hindi nila alam ito. Ano ito? Ibig ko, wika ni Pablo, na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Sino ang pangulo ng lalaki? Si Kristo. Tuloy. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Sino ang pangulo ng lalaki? Ng babae? Ang lalaki. Tapos? At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Sino ang pangulo ni Kristo? Ang Diyos. Kaya kung meron niyang bahagdan yung Diyos, which is the Father, yung Kristo, which is the Son, tapos yung lalaki, tapos yung babae. Ayan Pwede bang baliktarin natin na si Kristo malagay doon sa ibabaw? Payag ko kayo ron? Sabi ni Kristo sa 14:28 ng Juan, basahin natin, kung papayag ang Ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng Ama. Basa. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sino ang lalong dakila? Ama. Hindi po pwedeng baligtarin ito, Payag ho kayo ron? Hindi ito pwedeng baligtarin, ito pwedeng baligtarin? Hindi Yun ang katalagahan ng Diyos So, ito pong idea ng mga female mga pastors, especially sa Pilipinas, meron na po tayo yan, syempre. Pero sa Amerika, ang alam ko po na notable dyan si Joyce Meyer and some other preachers din. And, the very popular worship leader na napipreach din si Darlene Sheck, di ba po, ng Hillsong Church. Kaya nga po, ito pong konsepto ng pagtuturo ng isang preacher na babae o lalaki, this is quite debatable, especially po sa Amerika. Dahil para po sa ibang interpretation daw po nito, this only applies to those in the Church of Ephesus, mga
mga ka-U3. So some are arguing that this is just a command to the women of Ephesus and hindi sa modern day Christians, mga ka-U3. And last thing na gusto ko pong i-mention dito, dahil ang ginawang ehemplo po nito ni Brother Eli is yung kay Adan at saka kay Eva na ang una nga po, no, ang rason daw kung kaya't dapat ang lalaki ang mamuno at pinagbawalan ang babae dahil ang babae ay madaling ma-tempt, madaling matukso, o nang nag-give in. So ibig sabihin po pala, representation po sila ng buong sangkababaihan, ng buong isang kalalakihan, mga ka-U3. Hindi po ba posible na iisipin din ng mga modern day na mga women ngayon na hindi naman ako si Eva, edukado naman ako, wise naman ako, meron akong pinag-aralan. Can they not say na si Eva is Eva and I am a different kind of woman, mga ka-U3? Or like what I said, at least sa flow ng idea dito ni Brother Eli na si Adan at si Eva ay representasyon ng dalawang gender na nagkahati sa sangkatauhan, mga ka-U3. So please comment below. These are good discussions. Number 1 ang authority ang Diyos. Sa isang sambahayan, ikalawang authority si Kristo. Tapos ikatlong authority ang lalaki, sakalang sumusunod ang babae. Yan po ang sinasabi ng katalagahan ng Diyos sa Biblia. Otherwise, kung hindi kayo naniniwala riyan, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Ngayon, yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano, humahawak ng Biblia, hindi nyo naman sinusunod yan, mabuti balibab nyo yung Biblia nyo sa akin, ako na lang ang gagamit. Kasi ginagamit nyo, hindi nyo naman tinatanggap na buo eh. Kaya ito po ay talaga ng Diyos ito. Father is the head of Christ, Christ is the head of the man, and the man is the head of the woman. Yan ho ang pagkakatalaga ng batas ng Diyos. Kaya bawal ho sa samahang totoo, sa samahang tunay na sa Diyos, yung under Bisaya. Sino mo sa inyo rito ang under Bisaya? Huwag nyo na hong itaas ang kamay yung baka magalit si Mrs. Yun ho, masama yung under Bisaya. Lalo na, especially if you are of Christ. Siguro kung hindi ka kay Kristo, pwede, no? Pero pagka kay Kristo ka, hindi ka dapat maging under Bisaya. Dapat, pasakop ka kay Kristo kung ikaw ay lalaki, sakupin mo naman ang iyong asawa pagkatapos mong pasakop kay Kristo. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, alamin natin ang mga tungkulin ng babae sa asawa. Bukod sa siya ay nararapat pailalim sa kanyang asawa, ano pa ang isang sinasabi ng Biblia tungkol sa babae? Pakinggan nyo sa Efeso. Pwede ito ating basa Kapitulo 5, 33. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ayun. Isa ho sa pinakamalaking batas ng Diyos sa babae, yung paggalang sa asawa. Alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit? Ayaw niyo naman yatang malaman. Bakit? Kasi ganito, may instinct po ang babae, kuminsan, na pag yung lalaki nakasama niya na, nagkakilala na sila sa laman, nagsama na sila. Pero nangyayari sa babae, nawawalan na ng galang sa asawa. O muna, bisto niya na yung ugali ng asawa niya, yung mga likes and dislikes ng asawa niya, nabisto niya na ang buong pagkatao ni lalaki, wala na siyang galang. Kaya dati ang tawag niya nung umpisa na nagliligawan sila, ling. Ganda, no? Ling. Di mo lang kung duling yun, kung darling yun. Ling ang tawag niya. Ngayon, nung sila'y nagsama na, bakaraan na ang isang taon, alam mo, tawag? Ay! Ikaw! Ikaw talaga lalaki ka, wala kang kukwenta-kwenta ng asawa. Pero may dating gabi na nandiyan ka pa sa daan. Yan ang kabarkada mo na yan, puro mga walang kabulong tao yan, sumasama ka riyan. Di parang yung lalaki na liliit na gano'n dahil kung kumpasan siya ni Mrs. Meron lang po akong naalala na 1990s na movie. I think si Jano Gibbs ito at saka si Bing Loizaga yung artista sa pelikula na ito. Ano ito Hindi ako under, itanong mo pa kay Commander.
So yun nga po, patungkol nga po sa under desire, no, na isang lalaki. Pero of course, I have to mention this at sa mga matagal na po na U3 members, alam niyo na po yan, ang aking petisyon na dapat po ang pagtawag po sa asawang lalaki ay bana. Sa mga Cebuano speakers po, both sa Visayas at sa Mindanao, syempre mga ka-U3, bana po kasi ang ginagamit. But anyway, going back, this is really, really old. Dahil kung napansin niyo po, while Brother Eli is preaching, nagsusulat siya doon sa blackboard. Anyway, still, no, ang discussion po ni Brother Eli sa idea nga po ng pagsasubmit ng isang wife sa kanyang bana. Siguro ang logic po dito, mga ka-U3, naturally, quote-unquote, the Bible is looking at the leadership qualities ng isang lalaki. And mga ka-U3, meron po kasing expression sa English, ano? Ang term dyan is too many cooks, kumbaga. Hindi pwede na marami ang magli-lead sa isang pamamahay. And yung isang one-man leader po kasi, it is something that is efficient. Kahit natitingnan po natin sa military po na perspective, meron po talagang commander na isang tao na namumuno, ano po, at sinusunod ng lahat. And then, of course, with the expression pa nga dyan na obey first before you complain, mga ka-U3. Wala nang kagalang-galang, miski sa magsalita. Alam niyo, yung mga babaeng sa Diyos, marunong gumalang sa asawa yon. Si Sarah ang ginawang halimbawa nun sa 1 Pedro 3, versikulo 6. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Ito nyo, sa paggalang ni Sarah kay Abraham, tinawag niya pang Panginoon si Abraham. Ano ang magagawa ko sa aking Panginoon? Ano? Eh ngayon, meron bang babae ngayon na tumatawag ng Panginoon sa asawa niya? Ay, kulas! Dali-dali mo! Si Sarah, hindi. Itaas natin ang konti, Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kanyang asawa. Naggaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo natatakot sa anumang kasindakan. Kita nyo? Para maging anak tayo ni Sarah, mga babaeng mga kapatid sa Kristyanismo, para maging anak kayo ni Sarah, no, kailangan anak kayo ni Abraham, marunong sa inyong asawa. At marunong kayong gumalang sa inyo, hindi kayong tumalima sa inyong asawa. Dapat matutong gumalang mga babae. Yun ho ang nawawala sa maraming babae ngayon, yung paggalang sa asawa. Kahit sino ang nakaharap, dinadaldala ng asawa. Kung minsan kaharap yung pinagagalitan ni lalaki yung bata. Dahil masama ang ginawa ng bata. Entra ka into si ina. Ay, huwag mo mapagali-galitan ng anak ko. Ako ang anak dyan. Nakakalit dyan. Ang mangyayari ngayon, yun namang bata, lumalaki. Gagayahin. Bandang huli, yung babae wala nang galang, pati yung anak wala pa rin galang dun sa kanya. Ama. Yan ho, yung nangyayari kung minsan kaya nagkakaroon ng mga broken homes, yung mga hindi pagkakaunawaan ng tao. Kasi, yun ay kawalang malay sa batas ng Diyos Pero kung tayo parehong naniniwala sa Diyos, mag-asawa tayo, pareho tayong nanumpa sa Diyos, nasusunod tayo sa kanyang batas, alam mo na ikaw ay pasasakop at ako naman ang sasakop at alam mo na igagalang mo ko at alam mo iibigin naman kita. Then we can live smoothly, yung merong symbiotic relationship between a man and a woman. Sa isang asawa na lalaki sa isang asawang babae, alam nila kung paano nila i-adjust ang kanilang sarili accordingly with the scriptures. Ngayon kaya nagkakaroon ng gera mag-asawa, hiwalayan, toro-tutan, gantihan ang masamang gawain. Kasi hindi nila alam yung binatadhana ng batas ng Diyos na nararapat nilang magawa sa kanilang pagsasama. Papasok ho tayo sa isang stage ng mag-asawa ay magsasama na. Magsasama na. Ano nararapat para maiwasan yung mga away-away, batuhan ng kaldero, pinggang, kawali, sandok, bote, kung ano-ano. Nakakita ko kaya ko alam Nagpupulong ako doon sa San Roque, sa may tabi ng Rile, sa Guagua. Dadating na ako, malapit na yung oras ng pagsasalita ko. Nakita ko,
kawali, lumilipad sa bintana. Naku, kako, kawali, buong-buo pa yata. Pati tinapon, siguro kako, yumaman na yung may-ari doon. Marami, hindi lang pala kawali, pati termo, lumilipad din. Ano nalalapit ako, narinig ko, nagmumurahan pala. Kawali, sando, kaldero, kung ano, naglipara na. At yung babae, tinamaan pa ng planggana rito, sugat. Matindi ka ako, away ng mag-asawa na yun. Meron lalaki naman, pag nag-away sila, babasagin naman ng mga kasangkapan sa bahay, pati TV, minamartilyo. Nako. Pero gano'n. Walang matitira. Kaya pag gano'n ang asawa mo, kang bibili ng babasagin. Ang bili mo, galata, sarkin, yun, mga kaldero hindi nababasag yun. Kung meron TV hindi nababasag ang screen, yun ang bili mo. At hindi mababasag. Pero pag ang asawa mo lang ginawa kundi magbasag, alam niyo kung ba't nagkakaganyan, mga kapatid? Kasi hindi marunong ang isa't isang magbigayan eh. Pakinggan niyo sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 3 hanggang 5. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. At gayon din naman ang babae sa... Ito ang batas, para ko na kayong kinakasal ngayon. Ano? Seminar. Imagine that you are under a wedding ceremony. Kayong lahat. asawa. Paano ang ating mga televiewers? Kasi nung ikasal kayo, hindi naman pinaliwanag to sa inyo eh. O sabihin sa akin kung totoo, kung hindi. Pinaliwanag ba to? Ito, kaliliwanag ng Biblia sa atin. Ang sabi ng Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang nararapat. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Oh. Meron kang tungkuling ibigay. Alam niyo, yung pag-aasawa, hindi puro take and take. Give and take yan. Physically, spiritually, economically, lahat ng scientifically, merong give and take relationship ang mag-asawa na pakikinabangan ng kanilang pagsasama. Eto, iisa-isahin ko sa inyo. Ibigay mo lalaki ang sa babae nararapat. Ano ba nararapat sa babae? Hindi ba dapat bigyan ng sweldo? Tama o hindi? Abda nag-asaway sa nanay niya, iniintrego sweldo. Bakit ka nag-asawa? Hindi naman pwede yung nanay mo pakasalan mo. Hindi ba? Ay, ang sweldo, kay misis yun. Bawas mo yun sa'yo, bigyan mo kay misis yung nararapat sa kanya. Pambili ng mga kabuhayan. So, dapat ibigay mo yung sa babae nararapat eh. O, ano yung nararapat sa babae? Okay, pasensya na po, Brother Eli. Gusto ko lang po i-mention. Ang reality po, sa totoo lang, especially po kapag ang mag-asawa po ay hindi nag-separate sa kanilang magulang sa bahay ng lalaki o sa bahay ng babae, hindi maiiwasan mga ka-youth yung impluensya ng father-in-law, ng mother-in-law. Siyempre, alam naman po natin na it springs from love and concern. Pero ang problema po kasi minsan, wala pong pagkakataon na mag-grow, na mag-experience yung couple ng mga problema, challenges, and successes together. So dahil hindi po sila nahahasa, dahil palaging may mga nakamatsyag sa kanila na mga mata, for sure, mga ka-youth, may influence po na mangyayari dyan. Kasi may power play pa rin po na nangyayari, dahil nga po sa dynamics po ng kanilang pakikisama. Pero gusto ko lang po i-mention dahil nakuha po yung attention ko sinabi ni Brother Eli, na ang relasyon ng mag-asawa, bana at saka ng asawa, ay symbiotic, symbiosis, mutually beneficial. Yan po isang popular po na terminolohiya sa ecology na yung dalawang organism ay merong mutual na benefit and they develop together. Gusto ko din po i-mention na nasa part na po tayo ng preaching ni Brother Eli. Ano daw yung sikreto ng hindi pag-aaway-away ng mga mag-asawa dahil sa kanyang halimbawa nga may mga flying saucer na nangyayari, And honestly, hindi po maiiwasan talaga na magka-clash po talaga yan ang mag-asawa. These are two strangers with different perspectives, different parents, different upbringing, maybe different levels of education, mga ka-youth. So, as always, very relatable. Let's continue. Pag mag-aasawa ka lalaki, pakinggan nyo sa 19 ng Mateo, versikulo 3. Ganito ating mababasa. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutuso nila at kanilang sinasabi,
Naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay siya'y nilalang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama There at you ina go. at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ayan. Anong batas kung mag-aasawa? Iiwan ni lalaki Kanyang nanay. ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. There you go. Yung dalawa magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kita nyo? Di pinagsama kayo ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Paano kayo magsasama? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama't ina, makikipisan sa kanyang asawa. Silang dalawa, magiging isang Laman. Ayun. Ano ibig sabihin isang laman? Hindi na dalawa, isa na lang. Ha? Kaya nga ang tawag sa English, better half eh. Yung asawa mo is your better half. Isa na kayo laman. Iiwan mo ang tatay mo at nanay mo. Sabi ng batas. O ngayon, pag iiwan mo tatay mo at nanay mo, natural, mahihiwalay ka sa nanay mo at tatay mo at masasama ka sa iyong asawa. O ano nararapat ngayon? Pag mag-aasawa ka, dapat meron ka ng dwelling place. Yung lugar na pagsasamahan nyo, tinan mo yung ibon. Ha? Nagliligawan pa lang sila. At may ibon, hindi pa nanliligaw, gumagawa na ng nest. Yun ang kanilang pugad ng pagmamahalan, kung tawagin sa Tagalog. Meron ng mga ibon, hindi pa sila nanliligaw, gumagawa na sila ng nest. That's true. Yung, ang tawag doon, yung hugad. Hugad. Yan. Meron naman, pag manganganak na yung mate niya, hahanap na siya ng mga dayami, kagaya nung alaga ko nung araw na kalapate. Hanap yun, tapos iniipon niya. Ayun, kasi doon sila magsasama sa lugar na yon. Doon manganganak si misis. Kaya kung mag-aasawa ka, hanap ka muna. Kung wala kang pagpatayo ng bahay, hanap ka muna ng upahan. Eh hindi. Tara, sumama ka na sa akin. Teka tayo dito, bahala na. Sasaksak ngayon doon sa Bienan. Yung asawa niya. Sasaksak sa kanila. Kaya mahirap magkasundo yung mag-Bienan eh. Hindi naalala si Pepe Pimentel. Ang multang ko ikang kaaway ang aking Bienan. Bakit? Yan Bienan, kumisan, pakialamero masyado yan eh. Nako, anak, yung asawa mo. Walang kakwenta ang babae yan. Eh, maghapunikan na kayo ka eh. Ano ba sa babae yan? Hindi naman iniintindi, kaya maghapon na kahiga, naglilihi. Oo. Talagang gano'n ang babae pag naglilihi, dapat umunawa ka na yung manugang mo, kaya gano'n naglilihi, 3 buwan ang tiyan. Oo. Hindi ba? Kaya hindi pinapansin yung ibang biyanan yung pipintasan yung kanyang manugang. Kaya nagkakaaway-away sila. Para walang away, maminimize. Sabi ni Kristo, para walang away, ibigay mo sa babae nararapat. Dapat tignan mo, bigyan mo siya ng matitirhan. Meron ka na ba? Pag ang sagot mo yung oo, okay, pwede ka nang manligaw. Ha? Ngayon, may matitirhan na ba? Eh, baka nga may matitirhan, wala namang kawali. Hindi naman pwedeng magsangag ka, may kawali ka, wala kang siyensya. Hindi pwedeng ganunin mo yung... Kailangan may siyensya yun. At pag may siyensya, kailangan sandok. Dahil pag niluto mo may sabaw, hindi pwedeng siyensyahin. Pag titikman mo yung sabaw, eh mahuhulog yun doon sa siyensya. Lalo na yung siyensya yung butas-butas. O, di ba? May sandok ka na ba? May kawali ka, may kaldero ka. Ha? Meron ka ng takore, initan ng tubig. O kaya water heater man lang, wala kang takore. Kompleto na ba? May kutsara na. May tinidor. Oh. Meron ka naman pang kayod ng milon. Ha?
Lahat yun, kasama yun eh. Hindi ba? O, tapos depostro ka. Meron ka ng esogasol o anumang gas dyan, ano? O meron ka na bang unan? Kumot. Meron ka na. Para kung dumating yung malamig na malamig, hindi kayo naghahatakan ni Miss ng kumot. Di ba, no? Tigisan man lang kayo. Meron na ba nun? O, pag nasagot mo, meron na ho akong lahat yan. Antan mo na. Meron ka na bang aral na ipakikisama mo kay Mrs.? Dapat lahat ng yun pumasok sa loob mo. Para kasi magtatayo ka ng isang pamilya. At ang pundasyon kayong dalawang mag-asawa. Pag mahina ang pundasyon, mahina ang kabahayan. Tandaan nyo mga kapatid. Pag nag-uumpisa sa magandang pundasyon, maganda ang katapusan ng kayariang ng isang gusali. Ano ibig ko sabihin? Ibigay ni lalaki sa babae nararapat. Bigyan mong bahay. Anong nililigawan mo mapasagot mo lang gagawin ni kakitang reyna ng aking tahanan. Ihalay ang buwan at bituin. Hindi naman masama yun na reynahin mo yung asawa mo. Hindi kita paglalabahin. Hindi kita paglulutuin. Hindi kita paglilinisin ng bahay. Okay yun. Napakatamis sa pandinig ni babae yun. Aba, yung pala yan, totoo nga. Hindi nga paglilinisin ng bahay dahil walang bahay. Kaya pala hindi magpaglulutuin, walang mailuluto. Tamad pala yung mga lalaki na yun. Responsable. Kawawa naman si babae. Nung magkaanak na ng 3, nagbalot na, pumunta na sa kanila. Sabi ko na sa iyo yung lalaki na isang tito'y demonyito kayo sabi nung Vienna. Ano po ibig ko sabihin? Kumisan, ang pagkawasak ng pamilya nang gagaling sa hindi pagkaalam ng isa't isa nang nararapat ibigay ng isa't isa. Sabi ng Diyos, ibigay ni lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Ano ba ang alam niyong nararapat? Tahanan, damit, pagkain, karangalan. Meron ka bang ibibigay? O, ibigay mo. Baka mami, ang i-offer mo sa babae, pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Baka naman sumagot ka, bakit ako mahiya? Wow, kasagot mo, pagka wala rin lang dangal ang ibibigay mo sa akin, ayoko na. Bakit? Biro mo, mag-uumpisa tayo ng isang sambayan, walang karangalan kahit sa piraso. Okay, mga ka-youthing, napakagandang lesson po so far, ano? And I have to agree, sana dapat yung mga seminar po sa pag-aasawa, yung mga main po ng mga doctrines at main po na essential ng mga sinasabi dito ni Brother Eli, sana po mas marami pong nakakaalam. Dahil I totally agree, mga ka-youthing, na kinakailangan mo ng isang matibay na pundasyon. And hindi lamang po yan, kumbaga, economic, hindi lang sapat yun na ma-prepare mo yung tahanan, yung pugad, kumbaga, ng inyong pagsasama. Kundi syempre, ang mga prinsipyo, paniniwala, ang nasabi nga ni Brother Eli, dapat solido rin yung aral mismo, mga ka-youth. So this is very practical and very useful po ng mga tips po talaga. Lalong-lalo na po sa mga kabataan dyan na nag-iisip na. In all of human history, ang binan po talaga ang isa sa mga pinakamalaking, kumbaga, hamon sa pag-aasawa para po sa ilan. And I'm lucky, at least for myself, mga ka-youth, wala naman po akong reklamo sa akin pong mga biyanan, and they gave us independence naman po. And hindi naman din po kasi umasa sa aking mga magulang. Pero yun nga po, ang nakakalungkot dyan kapag nag-alsa balutan na yung babae, for example, at umuwi ulit sa kanyang nanay. Ang isa sa mga maririnig natin dyan, hindi pa kayo kinakasal, may kutob na ako. Something like that. O yung mga nagsusulsul din ng mga kaibigan ng babae. Yan si ano talaga, kasi kahit noon pa alam talaga namin, nafe-feel na namin na lulukohin ka lang niya. Ay mga ka-youth. Sino po bang nakarelate sa inyo? Yan, comment po kayo sa baba dahil lahat po ng mga mensahe ay binabasa po namin, syempre at binabasa rin po ng mga viewers natin. Tago lang ng tago dahil yung pala ako'y number 4. Kakanta ngayon si babae. Ha? Sabi ng lalaki, pag-ibig niya walang dangal ang alay niya. Kakanta naman si babae. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli. Kaya wala kang malak makatitira dahil nakikita ka nung number 1 yun ang masama. Dapat pag mag-aasawa ka, may karangalan ka iaalay sa misis mo, may bahay na matitira kahit na iniupahan lang o introswelo lang, maliit lang na kwarto, pwede na. Pwede na. Siyempre sa umpisa naman ng pamilya hindi naman kailangan malaking ang bahay. Yun nga, kahit lang kulungan ng baboy lang, pwede na Nakakaraos na rin ng isang mag-asawang mahirap O tapos,
Ano pa ibibigay mo lalaki? Yung paglingap mo sa asawa mo. Nararapat mong ibigay yung lingap. Tapos ganun din naman, ang sabi doon sa kabila, gayon din naman ng babae, nararapat ibigay sa kanyang asawa, sa kanya nararapat. O ano ibibigay mo sa asawa mo? Paggalang, serbisyo, ipaglalaba mo. Di ba? Ipagbubuntis mo yung anak niya. Di ba gano'n mga kapatid? Hindi na nararapat, hindi naman pwede si lalaki magbuntis, kaya ikaw ang magbubuntis. Tama ba o hindi? Wala naman ako nakita mag-asawa nagkontrata ako, dear, unang 2 anak natin, ako magbubuntis. Ngayon, yung susunod na 2, ikaw naman. Susunod 2 akin, hindi pwede yun. Si babae lagi magbubuntis. Kaya ibigay mo sa lalaki yung nararapat. Huwag mo ibabagsak yung anak ni lalaki. Ha? Huwag mong paparasta o papatayin mo. Masama yun. O. Pagka ikaw ay hinihiling ng mister mo, hiluran mo nga likod ko. Hiluran mo. Oh. Halimbawa, meron siyang buni doon sa kuyuko. Lalagyan ng gamot. Ointment. Lalagay mo. Baka mahawa ko, hindi, basta't lagyan mo. Sawa mo yun, katawan mo rin yun. Isang laman. Pag may buni siya, may buni ka rin. Okay lang. Di ba gano'n? Pero kung mag-aalis ng buni yung isa, mag-aalis kayo pareho ng bunit ng... Ganun yun Ganyan ang mag-asawa, mga kapatid. Yung nararapat ibigay ni babae ang serbisyo, huwag mo ipagkakait. Ganon din naman si lalaki. Huwag mo ipagkakait yung dapat mong ibigay sa asawa. Ano ang kasunod na talata? Pakinggan nyo. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Gayon din. At gayon din naman, ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Reciprocal. Babae, wala kang kapangyarihan sa katawan mo, kundi yung asawa. Kaya pag gusto ka yakapin, payayakap ka o hindi? Payakap ka. Wala kang kapangyarihan sa katawan mo. Ibigay mo, nararapat kaya ikaw kung nag-asawa, gusto ko may kayakap ako sa gabi. Hindi naman pwedeng makatagal ng buong magdamag yun. Hindi naman totoo yung kinakanta nila. Paano yun? Buong gabi, magkayakap. Sa buong magdamag, mangangalay ka nun. Hindi totoo yun. Pero, gusto ng mister mo, yakapin ka, kayakap ka. Ikaw naman mister, pag niyakap ka ni misis, kayakap ka. Huwag mong tatabigin. Pag-uumpisa ng away yun. Sabi ng Diyos, ang babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang lalaki. Gayon din naman ng lalaki, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi sa babae. Si babae, gusto kang halikan ni mister, pahalik ka. Gusto mo na mahalikan si mister, mahalikan mo dahil pareho kayo, meron kayong karapatan sa isa't isa. Baka mami, gusto ko halikan ni mister, ayaw mo. Kami kuti, iba hahalik, gusto mo. Idol ka talaga, kaliweti kang kanan. Di ba, no? Pero ganun mga babae. Ayun, batas ng Diyos yun, ha? Nasa Biblia yun. Tuloy pa natin. Huwag magtigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon. Ninyo, magiging ang pagsasama sa laman, nagpipigil tayo, no? Lalaki at babae, nagpipigil. Minsan, ayaw mo pa si misis ay mga anak, nagpipigil ka, di ba? Minsan, ayaw naman ni misis mga anak, dahil nagtatrabaho siya, nagpipigil ka. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong magpipigil kung maliban na lang kung pagkasunduan ninyo. Kailangan nagkakasundo kayo. Pigil muna tayo. May plano tayong magtatayo ng bahay. Bago tayo mga nakipigil muna tayo. Kailangan nagkasundo kayo. Baka mamaya nagpipigil ka, ikaw lang mag-isa. Hindi alam ni mister, maghihinala yun. Ba't kaya ganun misis ko? Ni kalbit, ayaw pakalbit sa akin. Baka kaya may iba na itong Ayun. Si mister naman, bakit ikaw nagpapabango na ako, hindi mo pa ako napapansin. Siguro may kulasisi kang iba, no? Hindi niya alam, nagpipigil lang si mister. Kaya ang utos ng Diyos, huwag magpipigil, malibang pagkasunduan sa ilang panahon. Kailangan magkasundo kayo. Wala muna tayo ngayon, ha? Wala. Kasi gusto ko, makapagpatayo muna tayo ng bahay, nais muna negosyo, saka ka na magkaanak. Di okay lang pagbayad ni misis. Ano yan symbiotic yan
Magpigil kayo kung payag ang isa't isa. Masama yung nagtitigil yung isa, hindi tinaalam doon sa isa. Batas ng Diyos yan sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya alam nyo kung halimbawa, pasasaganain natin ang ating puso sa batas ng Diyos, mamiminimize yung kagalit eh. Siguro magkagalit man, mga tampu-tampu lang, nakukuha lang sa kurut-kurut yun. Diba, no? Pero yung talagang tampuhang magli-legal separation, magbabarilan, ha? Magkakalmutan, paglabas eh, parang mga asot pusang nagkalmutan eh. Paglabas ni lalaki, talagang tagtag ng kamot ni Mrs. dito, gano'n. Ano nangyari sa'yo? Nasuote ka ako sa barbed wire. Eh, saan kayo kakamot ng sawa yun? Ano? Yun ang masama, mga kapatid. Yan nag-uumpisa ngayon ang pagkawasak ng pamilya. Okay, mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, ano pong masasabi nyo sa ating episode ngayon? Bitin po ba? Para sa akin po, maganda, packed yung mga lessons po na pwede nating ma-learn. And I was saying kanina nga po, na sana po sa iba pong mga seminar, no? Sa ibang mga simbahan, sana po ma-incorporate nila yung mga truths po na ganito. And honestly, ayaw po nating matulad po ito sa karamihan, no? Na nangyayari din, nasa balita po, na napapanood nyo po, nababasa. And dahil ito naman po kasi mga lalaki, dahil physically mas imposing tayo, sa karamihan po ng mga DV, mga domestic violence cases, mga lalaki pong may gawa eh, no? Para sa akin po, it's a tragedy na nagsasama ang dalawa tapos nagkakasakitan lang naman. Kung ganun po, na nasasaktan na, nagkakaroon na ng karahasan sa loob ng pamamahay, sana po ay wag na lang pong magsama, wag na lang pong ipilit, ano po, kaysa naman po ma-endanger po ang buhay ng bawat isa. But going back like what I said, this is a very practical po na preaching ni Brother Eli. Medyo maiksi lamang po, and pasensya na rin po yung mga teksto, napakalabo, napakaliit, dahil nga po syempre ito po ay talagang luma na na collection po ni Brother Clark. Gayun pa man po mga ka-U3, we are still very thankful po sa inyo pong suporta. Syempre this is in line with the topic natin, no, patungkol po sa pamilya, sa pag-aasawa. Tell me mga ka-U3 what you think about the preaching of Brother Eli here. Ano po yung mga sitas na nagustuhan po ninyo? Please comment below. Lahat po kasi ng mensahe amin po talagang binabasa. You can watch this video over there and also the playlist over here, no, yung pag-aasawa playlist. And of course you can also subscribe kung kayo po ay baguhan. And as always mga ka-U3, maraming salamat po. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.